Bakit po ba biglang naging mainit ang usapan tungkol sa Falcon X at XRP ETF na ito? Ayan, kung ikaw po ay matagal nang sumusubaybay kay XRP, malamang napansin mo kung bakit biglang umingay ang buong crypto market nitong mga nakaraang araw. Ang launching po ng 21 shares XRP ETF ay hindi lang simpleng balita, kundi isang event na kayang baguhin ang galaw ng supply at saka demand. Yan. Masasabi ko na ang ganito pong klaseng development ay bihirang mangyari at kadalasan ay may malalim na epekto sa presyo. Ang mas lalong nagpainit po sa usapan ay ang dating acquisition ng Falcon X sa 21 shares. Sa unang tingin, parang ordinary business deal lang ito. Ngunit kapag pinagdugtong-dugtong natin ang mga pangyayari, makikita po natin ang posibleng supply squeeze scenario. At kung ikaw po ay trader, investor, holder o hodler, tandaan mo na tayo mismo ang tinutukoy dito. Hindi po ito balita para lang sa mga institutions, kundi para po sa ating lahat dito sa crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga ba ang tunay na papel ng Falcon X sa mundo ng XRP liquidity? Para maintindihan po natin ang buong larawan, kailangan muna nating kilalanin ang Falcon X. Isa po siyang malaking institutional crypto broker na may higit 2,000 institutional clients. Hawak po niya ang malalim na OTC liquidity pools kung saan nagmumula ang bilyong-bilyong XRP mula sa mga whales at saka malalaking traders. Ang mga transaksyong ito ay hindi po dumadaan sa public exchanges, kaya hindi po agad ramdam ang presyo. Dito pumapasok ang konsepto ng dark pool kung saan tahimik pero mabigat ang galawan. Kapag ang Falcon X ay naglabas po ng supply, hindi po agad napapansin ng retail market. Kaya kung may mangyayaring pagbabago sa loob ng sistemang ito, siguradong may ripple effect sa buong ecosystem. At dito po nagsisimula ang mas seryosong usapan tungkol sa kakulangan ng supply. Ngayon ay paano naman po binago ng acquisition ng Falcon X ang galaw ng 21 shares? Noong in-announce po ng Falcon X ang acquisition kay 21 shares noong October, marami po ang hindi agad nakaramdam ng bigat nito. Ngunit ngayon, malinaw na ang strategic value ng hakbang na ito. Ang 21 shares ay kilala sa paggawa at pamamahala ng mga crypto ETF sa iba't ibang global exchanges. Nang mapa sa ilalim po siya kay Falcon X, nagkaroon po ng direktang koneksyon ang ETF business sa OTC liquidity engine. Ibig sabihin, mas mabilis at mas efficient ang pagkuha ng aktual na XRP para sa backing ng ETF. Wala pong middle friction, walang delay. Para sa market, ito po ay indikasyon ng mas agresibong accumulation. At kapag ang supply ay napupunta sa long-term storage, kadalasan ay may epekto ito sa presyo sa hinaharap. Ano naman po ang ibig sabihin ng pag-launch ng TOXR sa Cboe BZ Exchange? Ayan. Ang paglabas po ng TOXR sa Cboe BZ Exchange ay isa pong milestone para kay XRP. Matapos pong aprubahan ng SEC ang S-1 filing, naging accessible na sa XRP sa traditional na investors. Hindi na nila kailangan ng wallets na may private keys o custody concerns. Sa isang click lang, may exposure na po sila kay XRP. Ngunit tandaan po natin na bawat ETF share ay kailangang suportado ng tunay na XRP holdings. Ibig sabihin, may actual po na token na binibili at itinatabi. Kapag lumaki po ang assets under management, kakailanganin ng mas maraming XRP. At dito po nagsisimulang maubos ang supply sa mga
pribadong pools or private pools. Isang tahimik pero napakalakas na pressure sa market. Ngayon, bakit po ba sinasabi ng analyst na nauubos ang XRP dark pool ni Falcon X? Isa pong kilalang figure sa XRP community ang nagsabi na there goes the rest of Falcon X dark pool of XRP. Yan, ang pahayag na ito ay hindi po basta haka-haka. Kapag ang ETF demand ay tuloy-tuloy, ang Falcon X ang pangunahing source ng XRP supply. Dahil kontrolado po niya ang OTC reserves dito. Yan, kaya dito muna kukunin ang tokens. Sa bawat inflow ng ETF, may katumbas na outflow sa dark pool. Ang XRP na ito ay naililipat po sa ETF custody at hindi na po bumabalik sa active circulation. Ibig sabihin, lumiit po ang available liquidity sa likod ng kortina. Kapag naubos po ang buffer dito, mapipilitan ang mga buyers na lumipat po sa public exchanges. Ngayon ay paano po ba maaring humantong ito sa isang XRP supply shock? Kapag nagsama-sama po ang mga ETF demand at saka pagbawas ng OTC liquidity, nabubuo po ang tinatawag na supply shock. Ito ay nangyayari kapag mas mabilis ang demand kaysa sa bagong supply. Ang ETF po ay nagbubukas ng pinto para sa pension funds at saka retirement accounts. Ito ay mga kapital na malalaki at pangmatagalan. Habang sa XRP ay nakalak sa ETF, mas kaunti po ang gumagalaw sa market. Kapag ang mga buyers ay dumami at ang mga sellers ay kumonti, natural po na tumataas ang presyo. Nakita na natin ito kay Bitcoin noong nag-launch ang mga ETF nito. Ang parehong mechanics ay maaari pong mangyari kay XRP sa tamang kondisyon. Ngayon ay may mga risk ba na maaring pumigil sa senaryong ito? Yan. Hindi lahat ng bagay ay guaranteed kahit gaano po kaganda ang setup. May epekto pa rin po ang macroeconomic conditions tulad po ng interest rates at saka global liquidity. Kapag humina po ang risk appetite, maaari pong bumagal ang mga ETF inflows. Ngunit sa kabilang banda, makikita po natin ang on-chain data na patuloy ang accumulation. Ang pag-abot po ng $1 billion AUM ng existing XRP ETF ay malinaw na sinyalis ng institutional interest. Ibig sabihin may mga malalaking players na patuloy na naglalagay ng kapital. Kaya kahit may short-term volatility, nananatili pong buo ang long-term narrative. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan ang aking opinion sa nangyayari kay XRP ngayon ay hindi po pangkaraniwan. Ang kombinasyon ng ETF adoption at saka OTC supply drain ay isang bihirang pagkakataon. Hindi po ito agarang pump scenario, kundi isang structural shift sa market. Kung ikaw po ay trader, maaaring may volatility. Kung ikaw naman po ay holder, mas mahalaga po ang pasensya. At kung ikaw naman ay hodler, tandaan mo na ang supply dynamics ang tunay na driver ng presyo sa long run. Hindi po ito hype kundi mechanics ng market. Kaya patuloy po nating bantayan ang galaw ng Falcon X at ang mga ETF inflows. Dahil dito po natin makikita kung gaano kalayo ang maaring marating na XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.